Lagaslas ng tubig mula sa kung saan ang nagpamulat sa kamalayan ni Patrice. Estrangherong silid ang kinaroroonan niya. Nasaan ba ako? Puting kisame, kulay gray at white interior, at ang pamilyar na malambot na kama. Diyos ko, napabalikwas siya ng bangon, nang maalala ang kinaroroonan. Natutap niya ang kanyang dibdib. Nasa silid siya ng bahay ni James, at nakahiga sa mismong kama nito. Pinuhat ba niya ako? Di niya naalalang umakyat siya rito kagabi. Diyos ko, sinuri niya ang sarili. May damit pa rin siya. Wala rin siyang nararamdamang pagbabago sa katawan. Ang suot niya kahapon, ay suot pa rin niya hanggang ngayon. Don't worry, wala pa akong ginawa sa iyo. Wala pa. Automatiko niyang naibaling sa ibang direksyon ang paningin, nang makita si James na nakatapi lang ng tuwalya. Kalalabas lang nito mula sa banyo. May tumatakas pang ilang butil ng tubig sa buhok nito. He was wet and, unpleasant thoughts ran through her mind. Ang hudyo at sinadya pa talagang lamigid sa kabilang side, kung saan kita niya ang mala-Adonis na katawan. 5 years had gone by and he remained gorgeously handsome and muscular. His broad shoulders and toned abs were streaming of attention and touch. Touch talaga, Patrice. Bakit ba kasi namamagnet sa katawan nito ang mga titig niya? Sa bahagi pang kung saan ang tuwalyang nakabalot, ay halos nasa puno na ng kasalanan nito at bumabakat roon ang itinatago nito. Alam niya at ilang beses na nakita, at nadama ang nakatagong alindog. Di niya naalalang umakyat siya rito kagabi. Nice view ha, may pilyong ngiti sa mga labi nito, habang huling-huli siya sa aktong paninitig. Pinakaunang ngiti mula nang magtagpo silang muli. Yung tipo ng ngiti na nanunudyo. That kind of playfulness whenever he would ask for another round. Ililipat na sana niya ang paningin sa ibang direksyon, nang bigla na lang ay hablutan ni James ang nakataping tuwalya, at tumambad sa kanya ang well-sculpted na pangupo nito mula sa likuran. Nag-init ang sulok ng kanyang pisngi, at ang init ay gumapang patungo sa kanyang kalamnan at patungo sa "No, ang bastos mo rin ano?" She acted horrified. Tumayo siya at lumayo kay James. Ngunit ang loko ay ngisi-ngisi lang. Aliw na nakikita siyang namumula at naaapektuhan. "Maligo ka na," anito nang makapagsuot ng damit at humarap sa kanya. Saka ito pumanhik sa walk-in closet, at nang magbalik ay may bitbit na. "Here, use this." Ano yan? Alam niyang damit iyon, kulay asul na parang pamilyar sa kanya. "Damit mo. Magkakasya pa naman siguro sa iyo to." Sinuyod nito ng mapanuring mga titig ang kabuuan niya. His eyes settled on her front. Sa kanya napagtantong nalihis pala ang suot niya, at may na-expose na bahagi niyon. Pasimple niyang inayos ang damit, at iniiwas ang mukha. Alam niya, nagkulay ubas na siya sa hiya. Pero ang damuhog, tumawa pa. "I still know your size. Naaalala pa rin ng mga mata at mga palad ko." Patid niya, double meaning yun. May connotation na mas nagpasidhi sa kilabot na nararamdaman. Sa halip ay pinagdiskitahan niya ang damit. Kanya nga iyon. Kung di siya nagkakamali ay kasama iyong naiwan sa apartment niya. Bakit naririto? And this one? Anitong itinaas ang isang kulay itim na lacy underwear, kasya pa rin sa dalawang umbok mo. Same old James. Mahalay ang bibig. Okay pa naman ang suot ko. Instead na guluhin ang utak ay sinabi niya, "Patrice, bakit ba ang tigas ng ulo mo?" Sa tonong nahihirapang paliliwanagan siya ay wika nito. "Kahapon pa yan, suot mo sa sementeryo. Tiniis ko na nga lang ang amoy mo kagabi." Automatikong napatuwid ang titig niya rito, "Tumabi ka sa akin kagabi. Magkatabi tayong natulog." Yes, walang kaabog-abog nitong sagot. "This is our room, remember? We used to sleep together. Not just sleep, Patrice. We did more than just sleeping." Nanuyo ang lalamunan niya sa sinabi nito. Immoral yun lalo na sa taong may pananagutan na. Ang sagwa mo, ano na lang ang sasabihin ng boyfriend mo? He immediately cut her off. Pumalit ang yamot na ekspresyon sa mukha nito. Naging matiim ang mga titig. No, his stare suddenly became dangerous. Saan ba nanggagaling ang biglang pagsambulat nito? Are there others after me? Dahan-dahan itong naglakad palapit sa kanya. Umaatras naman siya sa bawat paghakbang nito. Nababaliw na ba talaga ito?
Hanggang sa sumayad ang likod niya sa dingding. She was trapped. James, ano ba? Sa pilit pinatatag na boses, ay wika niya nang nasa mismong harapan na niya ang lalaki. Malapit na nasa samyu niya ang sabon at shampoo na gamit nito. Nakakaliyo, nakakabahala, ngunit ang mas lalong nagpakaba sa kanya. Pati ba naman sa gahiblang distansya na lang nila ni James. Ngayon ang pagsigid ng katotohanan na nagsisolo sila ni James sa loob. Hindi sinasadyang nag-flash sa kanyang utak ang mga maiinit na tagpo noon. Right on that very same bed. Ngunit sa kama ding yun niya nakita ito at si Stella. Are there others after me? May riin na sa boses nito, habang ang isang kamay ay nakabakod sa gawing mukha niya, habang ang isa ay nakatukod malapit sa bewang niya. Nanigas siya ng mas elapit pa nito ang mukha sa kanya. In an instant, dinaga siya ng di mawaring kaba, ang tiyan niya ay halos bumaligtad sa revolusyon. Natabunan ang masakit na memorya. Nais niyang alisin ang mga titig, but she ended looking up at those lips. Mga labi na ilang beses na umangkin sa kanya. Humalik hindi lang sa mga labi niya, pero sa lahat ng parte ng katawan niya. She castigated herself for allowing those butterflies roam around her stomach. Tila hinahalukay ang sikmura niya, hindi dahil nasusuka siya, kundi dahil nakikiliti siya. But she had to break out from this spell. Ano naman sa'yo kung meron man? Ano ba ang pakialam mo? Napaglabanan niyang salubungin ang mga mata nito, kahit pa nga nakakapanghina ng tuhod ang matiim nitong mga titig. May pakialam ako. We have a daughter. At kung sino man ang kalantari mong lalaki, ang anak natin ang unang-una mong isinaalang-alang dapat. Ang kapal din ng mukha mo. Talaga, makapal. Naramdaman niya na lang ang pagdampi ng labi ni James sa kanya. I'll prove to you na makapal nga ang mukha ko. He murmured on her mouth. Napalunok siya ng masamyo ang mabango, at mainit nitong hininga. The feeling of his lips almost brushing hers is more than she could handle. Lubayan mo ako James, weakly, she said. Napapagod bigla ang pakiwori niya. Yet, he just smirked. Really, may kasama na iyong pagdantay ng daliri sa pisngi niya. He is seducing her, and she is afraid she will fall into his trap, because right now, her defenses are beginning to falter. Little by little, sinisilaban ang kanyang katawan, pero kailangan niyang magpakita ng tapang, ngunit ang lahat ng anumang pagtutol ay napinid sa magkalapat na ngayong mga labi nila. Mas diin-inan nito. He was not exactly kissing, he is teasing her. God! Napipikon siya sa sarili. Natutupok siya. All fibers of her being were suddenly awakened. Bago pa man lumala ang sitwasyon, ay mabilis niya itong naitulak. Ang baba talaga ng tingin mo sa akin ano? Akala mo siguro kagaya ako ng dati na haplasan mo lang ang dulo ng daliri ko, ay ibigay na ako. Tinitiis lang kita dahil gusto kong makita ang anak ko, pero hindi ibig sabihin yun ay basta-basta na lang ako titiklap sa'yo. Ilang sandali ding natitigilan si James. Nagtatadyes ang mga bagang nito. Nagulat na lang siya nang pagbabayuhin ni James nang malakas ang pintuan na ikinapikit niya. Kung para saan ang sunod-sunod na pagmumura ay hindi niya alam. Maybe, nasaling ang pride. Sa kanito itinukod ang dalawang palad sa pinto. Sa laki nito at sa liit niya, ay para na siyang nababakuran ni James. Ang hininga nito ay direktang tumatama sa mukha niya. Patrice, paus ang boses nito. Tila napakalungkot at may pangungulila. Kay daling nagbago ng emosyon. Bakit ba tayo kailangang humantong sa ganito, ha? Sarili mo ang tanungin mo. Nang akmang hahaplasan nito ang mukha niya, ay kaagad siyang nag-iwas. The minute na magpapagapi siya, alam niyang magiging bihag na naman ni James ang puso niya. She had to constantly remind herself, this is James. Sanlibong sinungaling at manggagamit. I didn't do anything wrong. I don't care whatever happened before. Malakas niya itong itinulak ngunit bakal sa tigas. At bago pa man siya makagawa ng anumang hakbang, ay naitaas na ni James ang baba niya, at kinuyumot siya ng halik. The moment na naglapat ang mga bibig nila, ay automatikong nasindihan ang init sa katawan niya. God knows how much she missed his kisses. Ganito pa rin ang epekto ni James sa kanya. Yung tila pag-aari nito ang mga labi niya. Pinipilit siya nitong pasunurin sa ritmong nais nito. Bakuran mo ang sarili mo Patrice.
And when she did nothing than to hold on to her sanity, she heard James growled. Tila na po frustrate, she caught his eyes, naruroon ang hangarin, at ang tila pagsusumamo na tumbasan niya ang intensity nito. But she knew better not to, kahit tupok na siya. Puso ang kaluluwa nais nang bumigay sa mga advances ni James. Naiiyak na napu-frustrate siya, dahil nahahati ang puso at utak niya. Naramdaman at nakita ni James ang mainit na likidong naglandas sa pisngi niya, kaya napahinto ito sa paghalik sa kanya. Tim-tim na tinunghayan ang mukha niya. Kaagad na lamambot ang ekspresyon at napaatras ng bahagya. Dalhin mo na ako sa anak ko, please. Sunod-sunod sa pag-agos ang luha niya. Si James naman ay di malaman kung paano siya aaluan. Nagmamakaawa ako sa iyo. Unti-unting lumaki ang distansya sa pagitan nila. Ilang mararahas na buntong hininga, at tuluyan na siya nitong nilubayan. Kumain na muna tayo. Wala silang kibuan ni James habang magkatabi sa sasakyan. Kinain ng kanya-kanyang isipin ang bawat isa sa kanila. Si James ay seryosong nakatuon lang sa kalsada ang pansin. Siya naman ay sa labas ng bintana nakatingin. Kanina habang magkaharap sila sa mesa, ay napapansin niyang may gusto itong sabihin pero hindi itinuloy. Ano ang paborito niyang pagkain? Si James na rin ang bumasag ng nakakangilong katahimikan. Marami. Hindi naman siya mapili eh. Kahit gulay, okay sa kanya. Laruan. Yung teddy niya. Bigay ng ninang Lynette niya. Mahilig din siyang magkunwari ang tea party. Allergic ba siya? Hindi naman. She is a very healthy baby. Sinisigurado ko yun habang ipinagbubuntis ko siya. Matalino rin siya. Nagmana siya sa'yo. Katahimikan. Nakita niya kung paanong mariing napapikit si James, at kung paanong gumitiw ang ugat sa mga brasong nakahawak sa manibela. Nahirapan ka ba? Medyo. Kasinungalingan. Muntik na siyang makunan. Kaya si Sia ay miracle baby niya. Naroon ang pag-aalala sa mga mata ni James. Yung tila pagsisisi, at wala ito sa tabi niya ng mga panahong iyon. Bakit mo ako iniwan? Ako pa talaga ang nang iwan. Sumbatan ba ang gusto nito? Patrice. She could sense lang in his deep baritone voice. Bakit si Terence noon, napakadali mo siyang patawarin. Sagad hanggang buto ang pagmamahal niya rito, kaya ganoon din kahirap. Ngunit bago pa makasagot, ay naagaw ang atensyon niya sa pinasukan nilang entrada ng village. Anong ginagawa natin dito, James? Napuno ng pagtataka si Patrice. Nang sa mismong bakuran ng mga kabalyero sila pumasok ni James. Kapansin-pansing may isa pang sasakyang nakahimpil sa carport, maliban sa mga sasakyang ginamit ni Nasari kahapon. May mahalagang pag-uusapan tayo. Inalis nito ang seatbelt sa katawan, at akmang dudukwang sa kanya, ngunit mabilis niyang napigilan. Fine. Isang bantun hininga ang pinakawalan at bumaba, at mabilis na lumipat sa side niya, at ipinagbukas siya ng pinto. James and Patrice are here already, masayang imporma ni Sari sa kung sino mang nasa loob. Nasa main door ito at nakangiting nakatingin sa kanila. Ini-expect ba silang darating na magkasama ni James? Pero bakit mukhang ang saya ni Sari? Tituloy niya na pagtuunan ng pansin, kung gaano na-miss ang tahanang ito. Sia, Mama and Papa are here. Mula sa loob ng bahay ay patakbong lumabas ang kanyang anghel. All smiles, may hawak pang bagong-bagong laruan, at napakaaya ng suot na damit na halatang bago rin. Sia, patakbo niyang sinalubong ang anak at kinarga. Buong pananibik na niyapos at pinaghahalikan sa mukha ang bata. Mama, daming kiss. Namiss ka lang talaga ni Mama anak. May new toys po ako. Pinili ni Papa. Tama ang hinala niya. Pinubusog na kaagad ng ama nito ng mga material na bagay ang anak nila. Ang kinatatakot niya lang, ay baka mahumaling pa si Sia kay James kesa sa kanya. Nakita niya kung paanong kumislap ang mga mata ng anak, habang itinaas at ipinagmamalaki ang bagong laruan. And the way she uttered the word Papa, it was so perpetual. Mama, tabi tayo mag-sleep mamaya. Yes baby. Hindi na kailanman aalis ang mama. Napadako ang mga mata niya kay James. May kung anong kislap sa mga mata nito, habang nakatitig sa kanilang dalawa ng bata. Papa, nakita niya kung paano gumuhit ang sa mga mata ni James. Saka ito dahan-daang lumapit sa kanila. Can I? Inilipat niya ang anak sa mga braso ni James.
The moment na nasa mga bisig ni James ang anak, ay lumambot ang ekspresyon ng una. Niyakap nito ng mahigpit ang anak. James cried as he gently kissed Sia on the forehead. It was such a touching moment. Imahe ito ng ama na nangungulila ng labis sa nawawalang anak. Oo, at naruroon pa rin ang hinanakit sa puso niya, pero mas nang ibabaw doon ang awa sa lalaki. Hindi niya ito dapat alisan ng tsansang maging ama sa anak nila. Ang gusot sa pagitan nila, hindi dapat nadadamay si Sia. Bahagya siyang lumayo sa mag-ama, para magkasolohan ang mga ito. Ngayon nga ay tila wala ng ibang tao sa mundo para kay Sia maliban sa papa nito. Kay dali niyang naisantabi. Kung nakita mo lang sana si James kahapon, your heart would melt. Halos ayaw ng bitiwan ang anak ninyo. He cried a lot. Well, he always cried because of you. Many times, Patrice. Kaya lang kailangan kanyang kitain kahapon. Kailangan kanyang makausap ng masinsinan ng kayo lang. Sorry, ang dami kong hindi maintindihan. Minitian siya ni sorry, because you chose not to listen well. Lalo na ito, turo nito sa gawing dibdib niya. Hindi ito ang Patrice na kilala ko. What happened after all these years, at nakuha ni James ang loob ng mga kabalyero. I know you're confused, but I guess, kayong dalawa lang ni James dapat ang nag-uusap ng lahat-lahat. As for us, we can only stay at the sideline to support you all the way. Gaya ng ginawa mo sa amin ni Terence noon. Nagpatiuna na itong pumanhik, nag-iwan ng tapik sa kanyang braso. Papa, I missed you. Parang piniga ang puso niya, sa pangungulilang nakabahid sa munting boses ng anak. Mas namiss ka ng papa, sinasabi ni James na sa kanya tuwid na nakatitig. And mama too. Nakakapaso lang ang titig na iyon. I missed your mom so much. Mama, Papa, can we hold hands? Malambing na hiling ng anak nila na dumausda sa pathway, at hinawakan ng magkabilang kamay ang mga palad nila ni James. Wow, Mama, Papa and me. Nagkakatitigan sila ni James, pero kaagad din siyang nagbawi ng paningin. Let's get inside. Naghihintay na silang lahat. Pinalingan nito si Sia. Can Papa carry you? Kinarga ni James ang anak papasok, habang nakasunod siya sa mga ito. Ang saya ng anak niya sa piling ng ama nito. Alam niyang hindi na magiging katulad ngayon ang anghel niya, oras na umalis sila. Hahanap-hanapin nito ang presensya, at pagmamahal ni James. Ang mundo nila ay hindi lang kabibilangan nilang mag-ina, magiging malaking parte na simula ngayon ang ama nito sa buhay ni Sia. So, it's time to discuss everything. Masyado na bang nilalamon ng malalim na pag-iisip ang utak niya? At pati ang mga naruroon sa sala ng mga kabalyero, ay hindi niya nagawang bigyang atensyon ang mga nasa sala. Ang ama ni James ay nakaupo sa ang isahang leather sofa, habang magkatabi naman sa mahabang couch sina Tita Beatrice at Sorry. May dalawa pang bakanteng upo ang natitira. Isa sa tabi ni Mr. Villamor, habang ang isa ay sa gawing kanan ni Tita Beatrice, at mahihinuhang magkatapat sila ng upuan ni James. Nagmano muna siya kay Beatrice. Patrice, come here, child. May pananabik si Mr. Romeo Villamor na idinipa ang dalawang bisig. Namiss niya ito, sa totoo lang. Buong pananabik din niya itong niyakap ng mahigpit kapag kuway nagmano din. Dito ka maupo Patrice. Nanlalamig ang pakiramdam niya, habang papaupo sa upuan. Para siyang sinisilaban ng sili sa puwet. Ano ba kasing setup ito? Si Sorry ay kumandat lang ng tapunan niya ito nang nagtatanong na mga titig. Ang ginawa niya na lang ay manahimik, ipinatong sa kanyang mga hita ang dalawang palad, na sinimulan na niyang pagkiskisin. Kapag nag-aangat siya ng mukha, ay siguradong mga mata ni James ang direktang matititigan. Napansin niyang tila abala ang mga katulong sa mansyon sa kung ano man ang hinahanda. Lumapit pa ang mayordomang si Manang na yamakap pa sa kanya. Namiss ka namin Patrice. Ako man ho, Manang. Lahat ng katulong ay kasando at kaibigan niya. Ma'am Beatrice, ihahanda ko na ho ba ang komedor? Pwede na. Sa tingin ko, hindi naman matatagalan ang usapan, lalo at nagkausap na sina James at Beatrice, napatingin naman siya kay Sorry ngunit ayaw pahuhuli ng mga titig nito. Manang, yung ginataang sugpo ba ay naluto na? Paborito niya ang pagkaing binanggit ni James. Ay, opo, sir. Pati ang Bombay, nakahanda na rin.
Commandant pa si Manang sa kanya. Baka coincidence lang na ang mga paborito niya ang inihahain ng mga ito. Ang strawberry cheesecake, siguraduhing masarap. May nosaling sa alaala niya ang dessert na binanggit. Unconsciously, napatingin siya kay James. Sa kanya rin ito nakatitig. Naputol lang nang magsalita si Daddy Romeo. I understand buong gabi kayong magkasama ni Patrice, James. Ang awkward lang sa pakiramdam na pinag-uusapan ang tungkol sa kanila ni James. Mamaya, mag-isip ang mga ito kung anong kalandian ang ginawa nila. May napag-usapan na ba kayo ni Patrice, iho, gaya ng palm mo sa akin kagabi na mag-uusap kayo ng masinsinan? Well, we are hopeful dahil magkasama naman kayong dumating. Nalilito siyang napatingin kay Tita Beatrice. Hindi siya nakatiis. Teka, ano bang ibig nitong sabihin tita? Sorry. James, hindi mo sinabi kay Patrice ang pakay natin dito. I'm sorry, Tito, Dad, hindi ko maintindihan. Namamanhikan sila sa iyo anak. Namamanhikan. Parang namilog ang ulo niya sa narinig. Tila tunutusok ang anit niya na nagkabuhol-buhol ang sikmura niya. So that explains kung bakit may mga nakahaing pagkain sa komedor. Kung bakit ganito kapermal ang setup nila. Automatikong umakyat ang inis sa dibdib niya. Pinukul niya ng matalim na titig si James. Ano na naman bang kalokohan ito, ha, James? You never fail to amaze me with your schemings and lies. Hindi niya itinago ang yamot sa tinig at mukha. Walang kasagutan mula kay James. Tila namumurublemang napasabunot lang ito sa buhok. James, antag niya. Ramdam kaagad ang tensyon sa paligid. Pumuntong hininga si James. Umayos ng upo at ng usap. I want us to get married. Yan dapat ang hiniling ko sa iyo kagabi. But I couldn't pull the courage to do so. I want us to become a family. I want to give our daughter the complete family that she deserves. Panipi. Kaya pinangungunahan mo ako. In-ambush mo ako ng ganito. Kinidnap mo pa ang anak ko, para lang maguyo mo ako. Hindi mo lang alam James, kung gaano mo ako pinag-alala. You just don't know how a mother would feel, each time na nalalayo ang anak sa kanya. Sa bagay, wala ka namang pakialam sa damdamin ng iba. May bahid panunumbat na iyon. Don't ever say that, Patrice. Nagtagis ang mga bagang nito, pero halatang tinitimpi ang anumang emosyon. Naisip mo rin ba ang mararamdaman ko nang malaman kong may anak pala ako? Pain was visible in his deep eyes. Nilayo mo sa akin ang anak natin. Kung may unfair man dito ikaw yun Patrice. Dinamay mo siya sa galit mo sa akin, umigting na ang boses ni James. Ako ang unfair. Napatayo na siya. Sinalubong ang mga titig ni James, tinumbasan ang intensidad ng mga titig nito, kahit pa nga naruroon pa rin ang tila humihigop na epekto sa kanya. Hindi mo alam ang pinagsasabi mo. Bakit, naramdaman mo ba ang hirap ko noong ipinagbubuntis ko siya? You wouldn't have gone through all that, kung sana hindi ka lumayo, but you were too angry to brush me off from our daughter's life. Pinuntahan kita James, pinuntahan kita. Nilunok ko ang pride ko, at mas pinairal ang pagmamahal ko sa'yo. Umuwi ako sa bahay. Di na niya naiwasan ang mapaiyak. Halos malunod ang mga sasabihin niya, ngunit sinikap niyang magsalita. Pero anong nakita ko, ha? You and Stella, on top of our bed. Naglulanoy kayo sa kasalanan. Sobrang sakit James. Ilang araw lang akong nawala, pero may ibang babae na kaagad sa bahay mo. Ikinama mo pa sa kama natin. Ang masakit pa. Pinagtatawanan ninyo pala ako kapag kayo lang dalawa. He was stunned. Ngayon, natameme ka. Minsan lang yun Patrice. Lasing ako ng gabing yun. Mababa na ang tono nito. Nasample kasi ng nakakahiyang katotohanan. Pero nagtaksil ka pa rin. Habang nagpapakasasa ka sa piling niya nahihirapan naman ako. Muntik nang mawala sa akin si Sia, nang dahil doon. Dinugo ako habang papauwi ako sa apartment ni Lynette, James. I almost lost Sia. Napaupo siya sa sofa, at naitakip sa luha ang mukha ang dalawang palad at napahagulgol. Ang tagal niyang kinimkim sa dibdib ang lahat ng ito. Ngayon lang kusang sumambulat sa mukha ni James. At kapag bumabalik siya sa mga pagkakataong muntikang malaglag ang anak niya, ay iba yung panlalamig at takot ang nararamdaman niya. Patrice. Lamambot ang mukha ni James. Napuntahan ng matinding konsensya.
Sa kabila ng lahat, sinikap kong ipaalam sa'yo. Tinawagan ka ni Lynette pero ayaw mong sagutin. Pinapanto ko pa siya sa bahay, para nasabihan ka. Pero anong nakita niya ha? Magkayakap at magkahalikan kayo ni Stella sa mismong loob ng bakuran. Ang lahat ng mga naruroon at sumaksi sa palitan nila ni James ng mga salita, ay kapwa na nahimik. Walang alam na sasabihin o gagawin, para paghupain ang nararamdaman niya. Ngayon mo itanong sa akin, kung bakit mas ginusto ko pang ilayo ang anak natin. I don't want a selfish father for her. Pinahid niya ang mga luha. Si Stella ang may pukananang. Tama na, tumayo siya. Nakahanda na siyang lisanin ang mansion. Mahal kita. I have always loved you. Napaka-desperado mo. Using the love card para lang makuha ang gusto mo. Tinangkang hawakan ni James ang kamay niya, nang magsimula siyang humakbang, iniwas niya. Kung wala na tayong matinupang pag-uusapan aalis na kami ng anak ko. Umakbang siya upang kunin si Sia na ngayon ay nasa hardin at kalaro si Ariel, at binabantayan ng yaya. No Patrice. You won't take her away from me. This time, mahigpit ang naging paghawak nito sa kamay niya. Hindi na kayo aalis ng anak ko. Try me, mapanghamon niyang sabi. Hindi na siya ang dating tatanga-tangang babae na titiklap rito. Kahit magdala pa ito ng isang batalyong bodyguards, ay hindi na siya masisindik. Iwinaksi niya ang kamay ni James na humabol pa sa kanya, at iniharang ang katawan. I lost you once. I can't lose you now. Nasa mga mata nito ang determinasyon. Patrice, walang kasalanan si James. Pati ba naman ikaw tita? Beatrice, hayaan na muna natin si Patrice. Pumagitan na rin si Daddy Romeo sa kanila. Son, pabayaan na muna natin si Patrice. Give her time to think, at baka masyado natin siyang binigla. But Dad, sinamantala niya ang pagpigil ni Romeo kay James. Mabilis niyang tinungo ang kinaroroonan ng walang kamalay-malay na anak. Kinarga si Sia, at mabibilis ang mga hakbang na tinawid ang hardin at ng gate. Mama, where are we going? Home, baby, home.